Nagtutuloy pa rin tayo sa Doctrine of the Church. So nandun na tayo sa leadership. We will continue ito ngayon at sa mga susunod na Lord's Day. So ngayon titignan natin yung pastoral office. Sa susunod na Lord's Day, next Lord's Day pala kasi accountability meeting. Sa mga susunod, yung plurality of eldership, saka parity, yung pastoral rule, yung diaconate, regarding sa relationship ng pastors and members, dadaanan din po natin yan dito sa span na ito, sa mga susunod na studies. So let's pray. Aming Diyos, maraming salamat po sa aming natapos na worship. Nihiling ko po, Panginoon, na dito sa study namin ay gamitin mo rin po ito for us to be aware sa pastoral office. Nihiling po namin na makatulong ito, O Diyos, sa amin bilang isang church at sa aming church life. Maraming salamat po, aming Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, kailangan nating madaanan to. So, medyo in-extend natin to sa susunod pang mga, hinati natin sa iba't iba pang mga lessons. Pero importante to para makita natin kung ano yung role, trabaho ng pastoral office, ano yung kanyang qualification, kung loloobin ng Panginoon, magkakaroon tayo ng dagdag na mga pastor. Alam natin din kung ano yung mga kikilalanin natin sa pastoral office. So, simulan natin ito sa pag-uusap tungkol sa panawagan ng Diyos. Ang unang-unang kailangan nating alalahanin na ang pastoral office ay tawag ng Diyos. Pinakauna yon. Dahil sa professionalization ng ministry ngayon sa panahon natin, nagkakaroon ng usapin ng career mentality doon sa pastoral office. Imbis na ang maging emphasis ay yung panawagan mismo ng Panginoon. So maraming mga pumapasok sa pastoral ministry na mayroong mga maling mga pagdadahilan. Pwede nilang isipin na maganda ang pagpapastor, ang daming mga kikilalanin ka, sisikat ka, igagalang ka. Pwedeng ganun yung maging tingin nila sa pastoral office. Kaya gusto nilang maging mga pastor. O kaya naman, nape-pressure sa iba. Pwedeng in-appoint siya nung isang senior pastor. Pwedeng na magkaroon dito ng pressure. O kaya naman, pwedeng isipin na wala akong ibang work, wala akong pwedeng ibang maging trabaho, kaya ako ay magpapastor na lamang. So, iba't iba yan ang mga pagdadahilan, ng mga maling pagdadahilan. Kaya ang unang-una nating dapat tignan ay yung panawagan ng Diyos. Ito ay hindi panawagan ng tao, hindi ito pagpili sa sarili, hindi ito desisyon na tao lang yung nagdedesisyon. Ito mismo ay merong dibinong pagkatawag. So we will look closely sa Acts 20 verse 28 doon sa sa una. Acts 20 verse 28. Very important to kasi yung kausap ni Paul ay mga pastor. Si Paul ay aalis na sa Ephesian Church. Ginather niya yung mga pastor sa Ephesian Church at nagbigay siya ng mga huling habilin. At itong verse 28, ang isa sa mga huling habilin niya sa mga Ephesian pastors. Sabi niya, pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which He obtained with His own blood. Meron tayong tatlong observations sa text na to. Una,
ang pagkatawag ng Diyos sa kanila bilang mga pastor ay dahil meron siyang pakialam at concern sa church na yon. Sinabi mismo ni Apostle Paul dito na yung church ay tinubos o binili ng sariling dugo ng Diyos. The second person of the Trinity. Concern ng Diyos sa kapakanan ng kanyang church. Kaya siya namatay si Jesus para sa church na yon. Therefore, shepherd. Yun ang sabi ng Acts 20:28. Unang observation natin, kaya nagbigay ng mga pastor sa Ephesian church dahil may pakialam ang Diyos sa church niya. He is concerned for their well-being. Therefore, tumawag siya. Pangalawang observation, yung pastoral office ay nanggagaling sa Holy Spirit. Nanggagaling yan sa banal na spirito. Ang sinabi doon, the Holy Spirit has made you overseers. Sino yung naglagay sa kanila? Sino yung nag-made you? Sino yung gumawa sa kanila para sila ay ma-put into place, ma-set? Ang sinabi doon ay ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang naglagay sa kanila sa Ephesian church. Pangatlong observation, yung pastoral function na yun ay nasa loob ng church. Sinabi doon, to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers. Yung calling ng Ephesian elders ay para sa Ephesian church. Hindi sila tinawag na magpastor sa Colossians, sa Galatians, sa Thessalonians, sa mga Laodiceans. Ang pagkatawag ng mga pastor na kausap ni Paul, tinawag sila para magpastor ng Holy Spirit. Saan? Doon sa flock na yon. Sa isang flock na yon. Marami na ditong magiging discussions, pero very important yon. Pwedeng maging usapin dyan, hindi ka pwede maging pastor kung walang church. O kaya naman, hindi ka pwede maging pastor ng maraming church. Ng iba't ibang church. Isipin mo, isang pastor ka, tapos 3 church mo. Hindi, ang sinabi, the flock in which made you an overseer. Tapos sa usapin ng calling na to, meron tayong iba't ibang mga examples sa Old Testament, ganon din sa New Testament. Pero ang titignan natin ay 1 Corinthians 1:1-9. Pag pinag-usapan natin ang calling, merong iba't ibang meaning yan. For example, sa 1 Corinthians 1:1-9, sinabi doon sa verse 9 na tinawag sila to the fellowship of the Son. Ibig sabihin, merong uri ng calling na salvation. Tinawag para ma-save. Tinawag para magkaroon ng fellowship sa anak. Pangalawang klase ng calling ay yung sanctification. Tinawag para maging banal. Tinawag para magpatuloy sa holiness. Yung pangatlong klase ng calling ay service. Tinawag para may gawin. Yung pangatlong calling na to ang interest natin. Ito yung sinabi sa 1 Corinthians 1:1. Paul, called by the will of God, for what? To be an apostle. Isang calling para sa trabaho. Isang calling para sa isang role. To be an apostle of Christ Jesus. At ganyan yung pinag-uusapan natin pag ang pinag-uusapan ay yung calling sa usapin ng pastoral office. Sa Old Testament, merong iba't ibang prophets ang tinawag ng Panginoon. Si Moses sa burning bush. Si Moses, alam niyo ba, ayaw niya pa mag-minister. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, hindi ako magaling magsalita. Panginoon, hindi ako qualified. Diyos na tumawag, ha? Sabi mismo ng Panginoon, huwag ka mag-alala. Meron akong paraan dyan. Pero ang Panginoon ang tumawag sa kanya. Sa Isaiah, si Isaiah tinawag ng Panginoon nung sinabi niya, whom shall I send?
Sabi na Isaiah, "Here I am, Lord, send me." Padala mo ako. Si Jeremiah, mula pagkabata, tinawag na siya. Jeremiah chapter 1, verse 5. Sa New Testament, si Apostle Paul. Sa Acts chapter 9, kalooban ba ni Pablo na maging apostol? Yun ba yung purpose kung bakit siya nasa Damascus Road? Nandun ba siya, naglalakad siya, kasama nung iba niyang mga kasamahan para i-preach yung gospel? Hindi. Nandun siya para pigilan yung gospel. Gusto niya pang ipakulong yung ibang mga mananampalataya. Pero iba ang calling ng Diyos. Binaliktad si Pablo. Siyang tumutuligsa sa ebanghelyo ay tinawag niyang ipangaral yung ebanghelyo na tinutuligsa niya. Tinawag siya sa Acts chapter 9. So, magandang example yung mga apostles dahil alalahanin natin, ang mga pastor ay hindi apostol. Kailangan maging clear yan. Ang mga pastor ay hindi apostol. Pero ang mga apostol ay mga ministers. Sila ay may pastoral sense. Yung kanilang pagmi-ministry, sila ay shepherds, sila ay mga teachers. Kaya mga ibang pag-uusapan natin na basis ay manggagaling sa mga apostles. Now, pag pinag-usapan natin yung call sa ministry, merong dalawa yan. Panloob na pagkatawag at panlabas na pagkatawag. Yung panloob ay kapag ang isang lalaki ay nagkaroon ng kamalayan na siya'y tinatawag ng Diyos para magpastor. Yung pangalawa ay panlabas. Merong mga tao, mga mananampalataya na kumikilala sa pagkatawag na yon. So merong dalawa, inward and there is outward. Sa Acts chapter 13, yan yung sinabi. Sa Acts chapter 13, tinawag ng banal na spirito si Pablo at Barnabas para mangaral. Pero alam nyo yung nag-send off sa kanila, yung Antioch Church. Hindi sinend off ni Paul yung sarili niya. Hindi niya sinabi, "Ay, tinawag ako ng Panginoon. Send off ko sarili ko." Hindi sila nag-send offan. "O Barnabas, ikaw dyan ha. O ako, send off mo rin ako." Hindi, yung Antioch Church ang nag-send off sa kanila. Merong internal call, merong external call. Now, paano natin malalaman ano yung magiging basis ng isang church, ng isang grupo ng believers para malaman nila, itong lalaking ito ay tinawag. Merong calling. Ano yung magiging basis? Ang basis ay yung qualification. Sa 1 Timothy 3 at sa Titus chapter 1. Dito nilista ni Paul yung mga qualification. Ano? So, ang pinaka-main thrust ng mga qualification na to, bear in mind always, ay graces. Graces. Hindi leadership skills, hindi management skills, graces. Mga biyaya. Meron lang isang hindi virtue kundi gift, yung able to teach. Isa lang. Tapos lahat na ng mga qualification, puro graces na. 1 Timothy 3 at Titus chapter 1. Sabi nga dyan ni Akin and Pei sa Pastoral Theology, sabi niya, perhaps even more importantly, the term implicitly assumes that pastors will resemble and reflect their master. Therefore, when we look at the personal characteristic required for the office of the pastor, the individual attributes of God from which they derive can be identified. Yung sinasabi ni Akin sa ni Pace na kailangan nire-reflect nila yung moral na katangian ng Panginoon. In short, Christ-likeness. In short, yung qualifications na nandito. Ano yung mga qualifications na yon? Pinaikli lang natin siya in broad terms. Ito yung 5. Una, dapat may pastoral aspiration. Pangalawa, ay merong personal integrity. Pangatlo, ay dapat may pulpit ability. Yung pangatlo ay yan yung gift. Pang-apat ay yung domestic dignity. May holiness pa rin maging sa bahay. At pang-5 ay spiritual maturity. Ito yung 5 yon.
Yung una ay 1 Timothy 3:1, he who desires to be a bishop desires a good thing. Hindi to minamaliit ng scripture. Hindi sinasabi pag gusto mo maging pastor, ay masama yan. Hindi. Kapag gusto ng isang taong magpastor, isang lalaki magpastor, sinabi ng 3:1, mabuti daw yon. Actually, part siya ng qualification. Yung desire. Hindi dapat mapilitan, puwersahin, i-pressure yung isang tao sa usapin ng pagpapastor. Hindi dahil pastor yung tatay, matik pastor na yung anak. Hindi dahil sabi ng isang pastor, magiging pastor na yung isang kalalakihan. Therefore, dapat nitong i-imply na ang nasa puso't isip ng isang pastor o magpapastor ay yung 1 Corinthians 9. Woe to me if I do not preach the gospel. Hindi ko kayang mabuhay nang hindi pinapangaral ang ebanghelyo. Kahit saan mo ko ilagay, mangangaral ako ng ebanghelyo. Bigyan mo ako ng office o wala, mangangaral pa rin ako ng ebanghelyo. Isa yan sa tibok ng puso ng isang tinawag at merong kagustuhan. Yung kagustuhan na yun kasi, hindi yun opisina. Hindi yun, gusto ko nung office. Hindi, gusto ko nung gagawin. Ang gusto kong gawin ay yung ebanghelyo. Yun yung sinasabi dun sa desire. Pangalawa, yung personal integrity, ito naman yung godly character. So, ang pinakauna nito ay above reproach. Ibig sabihin, merong pagiging mark ng degree ng holiness, na exemplary. So anong ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin na walang kasalanan. Hindi sinasabi dapat spotless, sinless, dapat si Christ ka. Hindi. Dapat katulad ni Christ, siya. Pero hindi sinasabing dapat si Kristo siya. So yun yung sinasabi ng above reproach. Ang isang mark niyan ay kapag pinagtanong mo siya sa mga kakilala niya o nakakakilala sa kanya, ang unang-unang iisipin tungkol sa kanya ay hindi yung mali. Yun yung isang mark ng pagiging above reproach. Na kapag tinanong mo sa sa family niya, sa nakakakilala sa kanya, ang unang-unang sasabihin, ay naku, ganito yan. Hindi dapat ganon. Kundi ang unang-unang iisipin ay may pagiging exemplary siya. So yun yung above reproach. Yung above reproach, pwede nating isipin dito, alam nyo, si Job. Pag binasa mo yung book ng Job, sabi mismo ng Diyos kay Job, blameless siya. Sabi mismo ng Job kay Satan, ng Diyos kay Satan. Sabi niyang Diyos kay Satan, Satan, have you considered my servant Job, in whom there is no blame? Si Satan, maraming paratang. Pero yung Diyos mismo yung nagsabi, pero si Job mismo nagsabi na nagkakasala siya. In between sa arguments na later on sa friends niya, sabi niya, sa aking youth, na-break ko yung covenant with my eyes. Hindi siya sabing sinless siya. Si tatay ni John the Baptist, si Zechariah, sinabi doon siya ay righteous. Pero yung righteous na sinabing si Zechariah, siya yung nagduda na mabubuntis yung asawa niya at ipapanganak si John the Baptist. Kaya siya pinipi ng Diyos. Sipin niyo, yung pinipi ng Diyos ay tinawag ring righteous. So meron ditong sense ng above reproach. Ano pa? Self-controlled. Kailangan self-controlled sa usapin ng personal integrity. Ibig sabihin, walang addiction, walang issues ng anger, or gossip, or swearing, or spending. Ibig sabihin, self-controlled man. Wala siyang issue ng usapin ng pagpipigil sa sarili. Wala siyang pwedeng ibintang sa kanya ng mga ito. Gentle, ang sinabi ng 1 Timothy 3. Ang ibig sabihin ng gentleness ay hindi palaaway. Hindi ibig sabihin na hindi
Hindi ibig sabihin ng gentleness ay hindi handang lumaban. Ang ibig sabihin ng gentleness ay hindi laging away ang hanap. Hindi ibig sabihin na hindi siya handang lumaban sa panahon na kailangan lumaban. Kung hindi yon ang gusto niya. Gentleness, especially sa congregation, there is mark of tenderness and sensitivity. Not greedy. Hindi dapat nagmamahal sa pera o sa pananalapi. Imbis, maging mapagbigay at hospitable. Yung sabi ng 1 Timothy 3, hospitable. Pangatlo, may pulpit ability. Able to teach. Sabi mismo ng Titus 1:9, able to give instruction in sound doctrine and to rebuke those who contradict. Kayang magturo ng doktrina at kayang magtama ng mga false teaching. Pang-apat, domestic dignity. And I think isa ito sa mga hindi pinapansing qualification. Pwede nga maging mark ng qualification, gaano kagaling magturo. Pwedeng titignan na qualification ay mabait naman. Pero isa to sa qualification. Domestic dignity, ang isang usapin, kamusta ang kanyang marriage, tapos kamusta rin ang kanyang rule sa kanyang mga anak. Siya dapat ay one-woman man. Dapat siya tapat sa kanyang asawa. In-honor niya yung kanyang covenant ng marriage. Wala siyang pagbibintang ng nababaero or womanizer. Hindi dapat yan ang kakikitaan sa kanya sa usapin ng domestic dignity. Yung isa pa ay yung pagiging isang effective na father. Responsible, loving, disciplining father concerning sa kanyang mga nasasakupan sa kanyang tahanan. Sabi sa 1 Timothy chapter 3, paano niya pangangalagaan yung tahanan ng Diyos kung yung mga anak niya ay hindi niya kayang pamahalaan. So merong part doon. Kaya meron ditong parang contrary palagi yung naiisip pag pinag-uusapan na pastor's kid. Pag pastor's kid yung pinag-uusapan, anong unang nasa isip? Rebelde. Baliktad. Ang qualification dito sa 1 Timothy 3, kapag pastor's kid, nagpapasakop sa tatay. Yun ang qualification. Kapag ang anak ng pastor ay may marka ng pagpapasakop sa kanyang ama. Kabaliktaran. Spiritual maturity. Sa spiritual maturity, sa verse 6, ang sinabi lang ay hindi dapat siya novice. Yung novice ay baguhan, bagong convert. Hindi pwede. Naging Christian siya this month, nakitang masigasig, magpastor ka na. Hindi pwede. Bakit? Anong sinabi doon? Kasi pwede siyang mahulog sa patibong ng kaaway. Lahat ng bagong Kristiyano ay masigasig. Pero hindi ibig sabihin noon, lahat ng masigasig ay may marka na at panawagan. It should not be mistaken as a call to the pastorate. Ang isang word para sa pastor ay elder. Isa tong dahilan ko, gusto ko nang tumanda agad eh. Kasi may isang mark sa pag-pastor na elder. Pag may mga napupuntahang church, ang unang sinasabi, ay, bata pa pala ng pastor nyo. Gano'n yung remark agad eh. Pero kasi sa Bible, ang tawag kasi, pastor, overseer, and elder. At pag pinag-usapan yung elder, ang ibig sabihin ay merong wisdom and experience. Meron na siyang mga naranasan sa buhay. Dumaan na siya sa mga seasons ng Christian life na sobrang hirap, sobrang susubukin, kailangan pa rin magpatuloy, at doon sa mga karanasan na yun, siya ay nagpapatuloy at nakakakuha ng karunungan mula sa Panginoon. So hindi rin ito usapin ng tanda agad, kung hindi haba ng pagkakristyano.
gaano katagal ng mananampalataya. Kaya ang sinabi dun sa verse 6, hindi dapat bagong mananampalataya. Kasi pwedeng may isang 50 years old, pero 1 year pa lang siyang convert. Pwedeng 49 years old siya na convert. New convert pa rin siya. Kahit na siya ay 50 years old na. Bago pa rin siyang convert dun sa verse 6. So sinabi rin ng James chapter 3, verse 1, not many of you should become teachers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. May qualifications dito, tapos may warning pa sa verse 1 ng chapter 3 ng James. Kung saan hindi dapat lahat magpastor, hindi lahat dapat maging tagapagturo dito sa panawagang to. So, tignan natin yung office. Next. Ang sinasabi ng Bible tungkol sa office ng pastorate, napakarami, no? Marami. Merong Old Testament foreshadowing. Sa Old Testament, merong mga elders. Pero hindi ito official na leadership office. Nangyari to nung yung father-in-law ni Moises ay bumisita sa kanya, tapos nakita niya si Moises, pagod na pagod buong araw. Kasi lahat ng issue ng Israel, nasa kanya. Nakapila lahat. Isipin nyo gaano karami yung lumabas sa Egypt na Israelita. Tapos meron silang mga away, mga hidwaan, mga concern sa isa't isa. Tapos si Moises sa labas ng tent niya, nakaupo siya doon, nakatayo siya doon, nakapila lahat. Matatapos kaya to? Sabi dun sa Exodus, mula umaga hanggang gabi. Yun ang ginagawa ni Moises. Lahat nakapila. Sabi ng father-in-law ni Moises, what you are doing is not good. Sabi niya, select men. At yung mga men na ise-select, dapat mapagkakatiwalaan. At ang sabi niya, select men na sila yung mga parang magiging mga mini judges. Sa mga madadali, sila yung mag-aasikaso kapag hindi nila kayang resolbahin, sa kanila ibigay sa iyo, Moises. At yung mga taong yon ay tinagurian at tinawag ng mga elders. Sila yung mga naging elders. Hindi yan sinabi ng Diyos. Hindi yan sabi ng Diyos, magtalaga ka ng elder. Nangyari ito sa usapin ng normal na pamumuhay sa Israel. Pero may mga official office. Prophet, priest, at king. Propeta, pari, at hari. Yung eldership sa Old Testament, may parallelism siya sa eldership sa New Testament. At ganun din itong threefold office ni Christ. Yung mga prophets, sila yung tagapagsalita ng Diyos. Parallel yan sa pastor. Ang mga pastor ay hindi propeta, ha? Pero yung mga pastor ay tagapagsalita rin ng Diyos sa nakasulat na. Yung priests, sila naman yung nagsasacrifice at nag-i-intercede para sa mga tao. Ang pastor ay hindi pari. Kaya hindi natin tawag sa mga pastor, pari, saserdote. No, we are not saserdote. Pero meron silang priestly work, intercession. Ipinapanalangin yung mga tao sa Panginoon. Bilang king, sa usapin ng kingship, hindi ibig sabihin taga-utos. Ang ibig sabihin ng kingship, alam mo yung king sa Israel, ang pinaka-work nun ay bilang shepherd. Siya yung tagapangasiwa. Sine-shepherd niya yung buong bansa. At ganun din sa usapin ng pastoral component. Sine-shepherd yung flock. Etong tatlong office na to, na-fulfill siya kay Christ. Si Jesus yung prophet, priest, at king. Pero may parallelism siya sa pastoral office. Dahil siya yung chief shepherd, may mga pastor ang under shepherds. Now, ano ibang mga terms sa Bible? New Testament tayo. Tinatawag silang pastor or shepherd, poimen, nangangalaga sa tupa, nagpapakain sa tupa. Pangalawa, elder, presbyteros. Ang ibig sabihin, matandang lalaki. Ibig sabihin, sila yung mga nakakuha ng respeto
at reputasyon sa maturidad bilang mga mamumuno. Pangatlo, overseer, bishop, episkopos. Ang ibig sabihin, nag-exercise ng oversight. Tinitignan yung kalalagayan ng mga tao. Yung pagiging bishop, merong sense ng pagiging watchman. Yung watchman sa Old Testament, sila yung tumitingin kapag merong lulusob na kaaway. Sila yung nakatingin, nagbabantay. Kung merong paparating na kaaway, merong gulo, merong giyera na paparating. Merong sense yun sa pagiging overseer. Etong tatlong yan, simultaneously ginagamit yan sa ibang mga texts. Acts 20:17, 1 Peter 5:1-2. Pero meron pa ibang terms sa mga pastor. Tinatawag din silang preacher, kerux. Ang ibig sabihin ng preacher, sila ay mga nangangaral ng mabuting balita. Kaya ang primary role ng isang pastor ay yung pagiging kerux. Pangangaral ng mabuting balita. Ang ibang trabaho ng mga pastor ay secondary at ang primary ay yung pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi exclusively preaching, pero primarily ay preaching. Sabi sa Acts chapter 6 verse 2 ng apostles, "It is not right that we should give up preaching the word to serve tables." Gusto nila, kung kaya nila, na magpakain sa mga tao. Pero sabi nila, hindi tama na mag-focus kami sa pagpapakain ng tao habang napapabayaan namin ang pangangaral ng salita. Isa pang tawag sa kanila ay teacher, didaskalos. Ang ibig sabihin nun ay tagapagturo ng doktrina. Interchangeable yan, yung preaching sa teaching. Dapat yung preaching ay may teaching. Meron dapat yung pagtuturo ng doktrina. Kailangan merong itinuturong katotohanan. Kasi isipin nyo na lang kung yung pangangaral, walang tinuturong doktrina, walang tinuturong katotohanan, anong mangyayari? Pwedeng maging manipulation na lang yun. Pwedeng maging pangkuha ng emosyon. Pag-sentimentalize. Pwedeng hindi na galing sa truth. Kaya kailangan sa preaching merong truth, doon manggagaling yung application. Steward, oikomonos. Ang ibig sabihin ay tagapangalaga na mananagot sa may-ari. Ang mga pastor ay mga steward. Pinangangalagaan nila yung pinapaalagaan ng Diyos. Panghuli, minister, diakonos. Ang mga pastor ay tinawag bilang mga tagapaglingkod, attendant, sila ay nagpapasakop sa mas mataas sa kanila, ang Panginoon. Kaya yung position na ito ay nasa usapin ng paglilingkod sa pamamagitan ng ipinagkatiwala sa kanilang mga roles. Now, ano ba yung roles na yon? So, punta tayo sa next. Merong dalawang main role, tapos in-elaborate dun sa isang book yung ibang mga terms sa New Testament, kung ano yung roles ng pastors. Pero may dalawang role talaga. Ang nakalagay sa Bible, Acts 6:4, "But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." Yung dalawang sinabi ng Acts 6:4. Saan daw nila idedeboto yung sarili nila? Panalangin at pangangaral ng salita. Ito yung main. Lahat ng mga nasa ilalim ng dalawang yon, pwedeng elaboration na lang yon, personalization ng mga yon. Pero ito yung dalawang main. Ipanalangin at pangangaral. So part noon yung feeding of the flock. Si Apostle Peter yung una nating maiisip. Si Apostle Peter ay sabi ni Jesus, "Mahal mo ba ako?" "Opo, Panginoon, pakainin mo yung tupa ko."
Mahal mo ba ako? Opo, Panginoon, pakainin mo yung tupa ko. Mahal mo ba ako? Panginoon, alam mo na mahal kita. Pakainin mo yung tupa ko. Paano daw ipapakita ni Peter yung kanyang pagmamahal kay Jesus sa pamamagitan ng pagpapakain sa tupa? Mangaral ka. Pangalawa, yung pangangaral na yun ay dapat buong konseho ng Diyos. Dapat yun ay the whole counsel of God. Yung feed the flock kay Peter, yung whole counsel of God kay Paul. Natin makikita. Sinabi ni Pablo, hindi ako naduwag na ipangaral sa inyo ang buong katotohanan ng salita. All scripture is profitable. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Acts chapter 2 verse 20. Isa ito sa parte ng malusog na pagtuturo na ang buong konseho ng Diyos ang ipapangaral. Ang ipapangaral ay hindi yung paboritong topic ni pastor. Ang ipapangaral ay yung buong konseho ng Diyos. Kaya napapansin nyo dun sa mga pinanggalingan na churches na iba, lahat ng preaching puro may tithes. Parang wala nang preaching na walang tithes. Kasi favorite yun eh. Sabi ni Al Martin, meron daw siya kilalang Baptist preacher na paborito niya naman ay baptism. Lahat na lang ng topic may baptism. Lahat ng text may baptism. Kahit nasa Genesis pa lang, yung tinanong ng Diyos, nasan ka Adan? Unang punto, nasan si Adan? Pangalawang punto, bakit nagtanong ang Diyos? Pangatlong punto, baptism. Sa mga bagong Calvinist, lahat na lang, puro election. Yung kahit election yan. Hindi, ang sinabi ay kailangan yung buong konseho ng Diyos. Kumpletong nutrisyon, katuruan, bitamina ng katotohanan ng Diyos. Hindi puro vitamin C. Meron pang iba. Napakarami ng buong konseho ng Diyos. Sabi ni Jesus sa mga disciples niya, make disciples of all the nations, baptize them, and teach them all the things I have commanded you. The Bible is so rich in its teaching. Pero ang pinaka-purpose nun, yung pangatlo. Itong dalawang to, yung mga yan, ang pinaka-purpose ay yung pangatlo. To present everyone mature in Christ. Ang purpose ng full counsel of God ay para maging mature in Christ. Yung church. Colossians chapter 1 verse 28 to 29. Yan ang pinaka-purpose. Sila ay maging malusog ng mga mananampalataya, naninindigan sa kanilang pananampalataya. Pang-apat, para i-prepare sila sa work of service. 1 Peter 4, 1 Corinthians 12, Romans chapter 12. Sila rin ay nagtuturo ng whole counsel of God para saan? Maging mature at sila ay mag-materialize sa kanilang paggamit ng kanilang mga gifts. And number 5, pinakahuli, minsan nakakaligtaan, yung Acts 20:28. Kasi hindi yung focus eh. Ang sinabi, keep watch over yourself and the flock. Ang isang trabaho ng pastor ay bantayan yung sarili niya. Bantayan yung sarili niya. Hindi sinabi doon na keep watch over the flock. Lang. Hindi, ang isa sa mga trabaho ng pastor ay dapat niyang bantayan yung sarili niya. Na hindi siya mahulog, hindi siya ma-disqualify, na hindi siya ang bumagsak. Bakit? Dahil kapag siya ang bumagsak, mas marami ang madadamay. Naalala niyo si Stephen Lawson? Nung siya ay hindi pa reform. Si Ravi Zacarias pa lang, hindi pa pastor yun. Nung nakitang meron siyang scandal, si Stephen Lawson, nung nalaman na meron ng scandal,
Kaya parte ito, yung panlima, that they keep watch over themselves. Medyo hindi siya contradictory, medyo may tension siya. Kasi dapat blameless siya eh. Hindi unang iisipin, ay babagsak yan. Hindi niya unang iisipin. Kasi above reproach nga eh. Pero at the same time, hindi rin sobrang kampante na parang hindi siya fallible. So merong tension sa dalawang yon. Above reproach ka dapat, pero dapat hindi mo isipin na infallible ka. Na hindi ka pwede bumagsak. Yun ang isipin niya sa sarili niya at maging nung kongregasyon na nakatingin sa kanya, hindi si pastor yan, hindi yan babagsak. Ay si pastor yan, hindi yan magkakasala. Hindi yan madidisqualify ni minsan. No, hindi dapat yan ang maging pag-iisip ni pastor sa sarili niya, maging ng kongregasyon sa kanya. Sinabi, watch over yourself. Ingat ka. Bantayan mo yung sarili mo. Kasi yung mga nalaglag lahat, ginagawa man nila lahat to, yun ang hindi nila ginawa. Ginawa lahat, nagbe-preach sila, in-equip nila, yung church, ginagawa nila lahat, tapos yung sarili nila, pinabayaan nila. So, ayan yung roles. Punta tayo sa progress. Kaya importante rin tong progress in the sense na kailangan hindi once qualified ay wala nang progress na mangyayari. Meron akong hiningi kay Pastor Noel si Pastor Noel Espinosa sa Grace Baptist Church of Los Baños. This year lang, alam ko sinend ko sa GC yun nadagdagan sila ng 3 pastor. For after many years, 40 years, around 40 years, siya lang yung pastor. Tapos this year, nadagdagan sila ng 3. Habang nagkikwentuhan kami nung January, nag-preach siya dito, tinanong ko, pinag-usapan namin, tapos meron siyang list na binigay dun sa congregation para sa consideration nila sa pagboto, pag-recognize. Yung paper na binigay niya ay merong rubrics. Parang 1 to 10. Bawat qualification. Nung sinabi na husband of one wife, 1 to 10. Pero, pag sinabing able to teach, may 1 to 10. Pag sinabing above reproach, 1 to 10. Pag sinabing not lover of money, 1 to 10. Yun ang ginawa nila sa congregation nila. And I think it's very wise. Bakit? Kasi para ipakita na yung qualification na yun na hindi black and white. Para ipakita na merong room for progress. Na hindi pag sinabing not lover of money, hindi yun parang, yun na, wala na yan. Hindi, pwede mag-grow yun. Pag sinabing hospitable, may room yun for growth. Hindi pag sinabi, hindi, pasa siya o hindi siya pasa. Hindi, meron niyang degrees, di ba? Ang qualification ay merong degrees. So, maganda yun kasi dito sa 1 Timothy chapter 4, 14 to 15, ito yung sabi ni Paul kay Timothy. Sabi niya, do not neglect the gift that is in you. Meron na siyang gift. Pero sabi niya, give yourself entirely to them that your progress may be evident to all. Meron na siyang gift. Tinawag na siya para doon sa office na yon, pero kailangan niya pa rin magkaroon ng progress. At yung progress na yun ay makikita ng lahat. Sabi ng 1 Timothy 4:14 to 15. Therefore, kailangan na may personal responsibility to pursue yung progress na yon. At yung progress na yon ay makikita by all. Ano yung mga progress na yon? According kay Pastor Noel, 2. Spiritual and intellectual. Yung isang progress ay spiritual sa kanyang knowledge of God at sa kanyang obedience to God. Lumalago. Lumalagong kaalaman sa Diyos o sa pinang personal communion niya sa Diyos. Ang unang ugnayan ng isang pastor sa Diyos ay siya ay Kristiyano. Hindi yung pagkapastor niya.
Hindi pag nagpe-pray si pastor, Panginoon, pastor ako. Hindi. Ayoko. Try ko daw. Hindi, ang unang ugnayan ng isang pastor sa Diyos ay siya'y anak ng Diyos. At siya'y isang mananampalataya. At yun yung dapat niyang i-cultivate. Yung usapin ng kanyang communion sa harapan ng Diyos. Usapin niya ng dealing niya. Isa akong disipulo, siya ang aking tagapagdisipulo. Usapin niya ng communion. Pangalawa, yung usapin ng holiness. Dapat siya rin ay nagmamortify ng sins. Hindi niya sasabihin, kayo, i-mortify niyo yung sin niyo, ha? Hindi, tayo. Mag-mortify tayo ng sins natin. Hindi niya sinasabi, cultivate niyo yung grace niyo, ha? Hindi, tayo. Magkukultivate tayo ng graces natin. Hindi sinasabi na, sumunod kayo lang. Hindi, lahat sumusunod. Kabilang siya. Kaya pag isa yun sa challenge ng mga mangangaral at ng mga pastor, kapag nagpipreach siya, pwede niyang isipin, ipipreach ko ba to? Parang hirap ako dito Ipipreach ko pa ba to? Pero alam niyo, sabi ni John Piper, sabi niya, kung ang ipipreach mo lang ay yung mga topic kung saan ka malakas, you will lose the richness of the scripture. At sinabi rin ni John Piper na kung ipipreach mo lang ay kung saan ka malakas, ay binababa mo yung standard ng scripture. Kasi yun yung point ng scripture. It's above us. It's above us. So, meron dapat ditong example na iniisip na si pastor ay sumusunod din kasama namin. Hindi siya exempted dito sa mga utos na to. Siya rin ay kasama naming disipulo ng Panginoon. Yung pangalawang part ay yung intellectual progress. Usapin nito ng kaalaman sa Bible at sa application ng Bible. Dahil yan yung sinabi ng 1 Corinthians 14, Ephesians 4, 2 Corinthians 6, 1 Corinthians 11, 1 Timothy 2. Ang ibig sabihin, kasi may ganito Pagka-graduate ng seminary, hindi na nag-aral. Nag-graduate ako ng seminary, ba't pa ako mag-aaral? Iniisip nila after seminary, tapos na yung studies nila. Alam nyo, sa ibang vocation, di ba hindi dapat totoo yun? Yung mga vocations kung saan tayo tinawag, patuloy na nagpo-progress. Kung ano yung dapat pang matutunan. Ganon din daw sa pastoral office. Hindi sinabi na pag-aralan ko na yung Book of John. Hindi na ako pag-aaralan yan. Nag-Bible survey na kami. Hindi na ako mag-aaral. Hindi na nag-aaral tuloy pag magpipreach. After 10 years agong pinag-aralan, yun yung basehan niya. Hindi. Tuloy-tuloy. Ipag-aaral doon sa ano yung pinag-aaralan? Scripture. Yung mismong Bible. Kaya pag pinag-usapan natin yung intellectual progress sa scripture ay pag-aaral ng Bible. That's it. Ano yung sinasabi ng Bible? Pangalawa, yung application nito. Ibig sabihin, may paglago rin kung paano ito ilalapat sa buhay ng mga tao. Paano to ma-apply relevant sa mga usapin na ito. So, sige, dito tayo nagtatapos sa ating Bible class. So, wala pa dito yung ibang main regarding sa congregation, sa pastor, kasi meron yang other lesson. So, any question? Si PJ to si Sir Manny. Hello, Sam. Kakanta ako Kaya pala husky. Yung question ko is, a personal question ko to actually. Regarding dun sa 1 Timothy chapter 5 verse 17, sabi doon, let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. Ano lang, tanong ko lang dito is, meron ba ditong dalawang distinction? Those who labor in preaching and teaching, and meron bang elders na hindi sila, I think nasa oversight lang yung kanilang ministry.
doon sa passage na ito? Or isa lang yung pinapatungkol ni Paul doon sa sinabi niyang those? Kasi parang may distinction siya. So, yun lang yung Verse question ko 17. 1 Timothy 5:17, no, bro? Yes, boss. Ayan. So, etong verse na to, 1 Timothy 5:17, ito yung ginagamit na text ng ibang mga churches, kaya meron silang magkaiba pa na office. Merong pastor, iba pa yung bishop, iba pa yung elder. Pero, yung binabanggit dito sa verse 17 ay iisang office. Ang katunayan natin doon ay yung word na especially. Yung word na specially. Kasi yung sabi dito, let the elders who rule well, hindi sinasabing, yung iba nagro-rule, yung iba hindi nagro-rule, hindi yun ang sinasabi. Ang sinasabi, may mga elders na mas inclined, mas gifted na meron, na mag-rule well. To be considered of double honor, tapos merong word na especially. Ano yung word na specially? Hindi ibig sabihin na exclusively. Ang sinasabi lang mas. Especially those who labor in preaching and teaching. Hindi sinasabi na yung iba nagro-rule, yung iba nagpe-preach. Hindi, sinasabi, meron lang mas gifted, mas may tendency, mas kaya niyang mag-rule, yung iba ay mas kaya nilang mag-labor sa preaching and teaching. So, part ito nung wisdom dun sa binigay ni Pastor Noel na chart na merong differences maging sa mga qualified. May mga qualified pero hindi sinasabi na may pagkakapantay-pantay ng giftedness at ng progress. Pero hindi sinasabi na isang pastor magro-rule lang, isang pastor magpe-preach lang. Hindi, pareho silang nagpe-preach. Pareho silang nagro-rule. At hindi ibig sabihin magkaiba yung office nila. So, baka may comment. Natanong ko lang kasi mayroon akong mga nakausap na mga reform brethren din na iba kasi yung take nila dun sa passage kaya hindi ko rin masagot directly since sabi ko hindi ko pa napag-aaralan yung passage. Kaya ko lang siya naitanong para magkaroon lang din ako ng idea dun sa passage. Kaya lang. Very important yung word na well, saka especially. Hindi ko pa siya napag... Thank you, Bas. Thank you. Si Deacon Sir Manny. Tatlo yung ko, Pas. Una, yung term na bishop. Bishop. Pwede ba yun na magkaroon ng bishop na yung isang pastor ay nag-oversight din sa mga churches? Kasi may ganong sa evangelical na ganong part. So, pangalawa is yung ibig sabihin ba na i-preach dapat ng pastor yung whole counsel ng Biblia is dapat expository, dapat from Genesis to Revelation. Importante ba to na sa buong church ay napahayag lahat from Genesis, lahat ng verse talaga, instead of topical na selected lang yung mga themes at iba't ibang part lang yung napapangaral at may times na inuulit lang rin siya. Although, pag naulit naman siya is, may richness pa rin naman doon. So, ayun, Pas. Then, last is, sa pastor ba is, doon sa part na, para makilala mo kung marunong talaga siya mamahala sa pamilya niya, is necessary ba na ma-interview or makilala nung congregation, yung family nung aspiring o yung gustong maging pastor? Then kasama na rin nun is required ba na may asawa na agad yung pastor? Although nasagot na siya before, nakakalimutan ko lang yung mga sagot. Ayun, Pas. Sorry sa maraming tanong. Paalala na lang nung 2 and 3. Sorry. Sige, Pas. So, yung una ay pag sinabing bishop or overseer, ang ibig ba sabihin nun, pag sinabing bishop, nag-oversee siya ng more than one church, ng ibang church. Ang answer doon, andito mismo sa 1 Peter 5:2, sabi doon, shepherd the flock that is among you, exercising oversight. So, doon, tapusin ko na doon kasi yun lang yung point natin. Sa 1 Peter 5:2, ang sinabi, isa-shepherd niya at mag-exercise siya ng oversight sa flock that is among him. Kung saan siya nabibilang. So, yung
term na bishop sa atin ngayon, dahil sa church polity, church government na tinatawag na Episcopalian, ang church government ay ang ibig sabihin, yung bishop ay namamahala ng mga churches. Ang Roman Catholic ay Episcopalian. Yung Pope ay bishop. Pero parang higher bishop siya. Siya yung namamahala sa iba't ibang mga churches. Yung ibang denomination, ganun din. May bishop na namamahala sa ibang churches. Kaya lang dito sa verse 2, ang sinabi, ang i-oversight niya dapat ay yung flock kung saan siya kasama. Nandun siya sa flock na yon. So, merong sense dito na yung pastor ang may exercise at responsibility na i-oversight ay yung kinabibilangan niyang church. At wala siyang rule sa ibang churches. So wala rin tayo makikita sa New Testament na may pastor na nangangalaga sa iba't ibang church. Ang nangangalaga sa iba't ibang church ay apostles. Kasi sila yung representative ni Christ. Pwedeng magsalita si Paul sa Galatians, Corinthians, Ephesians, pero yung mga Ephesian pastors, wala tayong mababasa sa New Testament na nakikialam sila sa ibang church. Walang command, walang example, absent, zero. So, kaya hindi tayo naniniwala sa Episcopalian na church government na merong isang pastor na multiple churches. 1 Peter 5:2. Yung pangalawa, sir, ay Yung sa, ibig sabihin ba na ipangaral ang whole council is from Genesis to Revelation? Hindi necessary na Genesis to Revelation, pero merong sense na dapat ay expository at merong sense na dapat lahat ng main topics ng Bible ay madaanan. Kasi yun ang pinaka-point. Meron talagang text sa Bible na hindi preachable. Meron text sa Bible na hindi preachable. Hindi lahat nung text sa Bible ay yun yung palaging pipiliin na may pangaral. Pero, ang kinaganda ng expository preaching ay lahat pwedeng madaanan. Hindi ko naman sinasabi na bawal yung Genesis Revelation. As much as possible, maganda yon. Kunyari, from time to time, Old Testament, susunod New Testament naman. Epistles, sunod Psalms naman. Meron dong variety. Pero yung whole counsel of God, ang ibig sabihin ay lahat ng main na tinuturo ng Bible. So, hindi necessarying nagsimula yung Church Genesis, tapos hanggang Revelation. Yung last pas yung sa pastor, kung necessary ba bago magpastor is may asawa agad, at kung need ba na papatunayan na kaya niya talaga mag-govern sa family niya, is makausap ba dapat agad o makilala agad yung pamilya niya? So, ang pinaka-wise na decision para sa church, sa usapin ng experience, sa usapin ng scripture, sa usapin ng wisdom, ay meron na. Yun yung pinaka-wise. May asawa na, napatunayan na yung faithfulness, na may family na. So, yun yung pinaka-wise. Pero hindi natin sinasabi na exclusively yun. Ang pinaka-term nung sinabi na husband of one wife, yung pinaka-sense nun ay one woman man. Ang ibig sabihin, hindi babaero. So, hindi kung sino-sino yung piniflirt. Kunyari, single pa siya. Pareho naman single o married, hindi dapat di ba? Hindi dapat sino-sino yung kinakausap, kung sino-sino yung piniflirt, womanizer. So, pero sa single, meron siyang kailangang patunayan doon. Na kailangan meron siyang usapin na kinakitaan siya na magiging faithful ito. Wala siyang part noon. So, hindi siya exclusively na dapat ay may asawa na. Si Timothy ay walang asawa. Si Paul ay walang asawa. Si Peter ay may asawa. Si Titus, di natin alam kung may asawa o wala. So may variety maging dun sa mga New Testament apostles and preachers na yon. So ang point ay hindi womanizer. Yun ang point ng one woman man.
Pero mas wise. Syempre kung mayroong choice, yung may napatunayan na. Sige, si Ed at si Sir Louie. Nasa akin yung mic. Nasa kanya yung Hello, hello. Yung question ko past, actually dalawa yung question ko. Yung first sa James 3:1, yung about sa my brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. Pas, pwede mo ba elaborate yung about sa condemnation na kakaharapin ng isang pastor in case na may mangyaring, hindi siya naging mabuting katiwala ng tupa. Anong klaseng condemnation yon? Kumbaga sa hell ba yon or something, lalo na kung Christian na yung pastor, anong klaseng judgment yung as in genuine Christian po, hindi lang yung parang professing na kasi maraming professing pastors na hindi talaga pastor. So yun po yung una muna. Sige. Yung James chapter 3 verse 1, hindi siya tungkol lang sa parusa. Tungkol siya sa standard at accountability at judgment. Yung sa ibang mga translation nakalagay condemnation. Pero yung pinaka-sense nun ay hahatulan sila ng Diyos. Ibig sabihin ay measuring rod. Kunyari, ang isang Christian na walang office, ganito yung judgment sa kanila. Ito yung line. Pero kapag ang isang Kristiyano ay may office, siya ay pastor, mas mataas yung expectation sa kanila. Sabi ni Jesus, to whom much is given, much is required. Mas mataas mas maraming light ang binigay sa kanila, mas mataas ang expectations sa kanila. So, yun ang pinag-uusapan dito, hindi lang usapin to na kapag pumalya sila. Hindi, maging sa pagsunod nila. Pag sumusunod ang pastor bilang Kristiyano sa Panginoon, mas mataas ang expectation sa kanila ng Panginoon. Bakit? Kasi meron silang calling, meron silang office. Yun yung ibig sabihin ng 3:1 na i-judge sila ng mas may strictness. Ganon din tayo. Kapag mas matanda, mas maigpit tayo. Pag mas bata, mas maluwag tayo. Hindi natin may level tayo, may degree tayo ng expectation. Hindi pantay-pantay lahat. Yung usapin ng expectation. So, ganun sa mga pastor. Mas mataas yung expectation sa kanila ng Diyos mismo. Hindi lang sa disobedience, maging sa obedience. So, lahat yun. Yung ibig bang sabihin ng condemnation o judgment dun pas, yung about sa rewards or hell, parang ganun, na judgment? Pinag-uusapan natin ito tong Christian, therefore, labas na sa usapan yung hell. Pero, gusto ko lang sabihin, yung 3:1 ay hindi patungkol sa ano yung magiging pasukurusa. So, hindi yung point ng verse 1. Ang point ng verse 1, mataas yung expectation, mataas yung accountability sa Panginoon. Kapag pinag-usapan natin kung ano yung magiging consequences, sa ibang mga text na natin titignan yon. So, sa usapin na yun ng, for example, 1 Timothy chapter 3, kung ano yung magiging result sa eternity, pwedeng losing of rewards, na yung sa parable na kinuwento ni Jesus, merong 5, tapos bumunga siya ng 5, mas malaki yung reward sa kanya. Kaysa dun sa, kunyari, siguro 5 yung binigay sa kanya, hindi siya naging faithful doon, mas lesser yung rewards niya. So, actually, kaya ko rin siya na tanong kasi commonly na naiisip namin, ako personally din, na kapag yung pastor kumbaga nagkasala, automatically greater yung judgment, hell na agad. Yun yung common mindset ng hindi pa talaga nasa reform din eh. So parang kaya yung iba natatakot magpastor kasi di ba, pag napabayaan nila yung tupa ng Panginoon, talagang hell na sila agad. Even though they are really sincere Christian. So, yun ba, yung una, ko lang. Pangalawang question ko is, how do we call or address yung pastor
na halimbawa sa Pentecostal or yung sa pinanggalingan ko kasi before, like sa Baptist na church, yung pastor doon, Nagbanggit ka pa. Sige lang. yung pastor doon, kasi marami namang Baptist yung pas hindi naman nila matitrace. Yung Baptist doon, yung pastor doon sa Baptist na church, naging pastor siya dahil umalis yung pinaka-pastor doon. So, kumbaga, parang wala nag-appoint sa kanya. Ngayon, dapat ko bang tawagin siyang pastor or brother or sir or tito? How do we address those kinds of parang naging pastor na lang out of responsibility? Hindi ko alam kung paano sagutin yan eh. Siguro iba-iba. Pero yung word kasi na pastor, office siya, saka work siya. Hindi talaga siya title. Kinasanayan na lang natin yon. Kunyari, may pastor sa Ephesians. Hindi naman tawag ng mga congregation sa kanila, Ngayon na lang yan eh. Ngayon na lang nangyari yan eh. Hindi nila tinatawag yung tao by their office. Hindi yun ang main. Kaya hindi necessary yun. Merong mga member tawag pa rin sa akin, sir, kasi teacher ako dati. Okay lang. Hindi naman Pag tinawag ako na bro, okay lang. Hindi naman kaso yun. Kaya meron akong hesitation to answer kasi may expectation sa usapin ng title. At the same time, hindi ko nire-recognize yung kanyang i-respect ko ba yun? O gagawin ko siyang big issue? Gagawin ko bang big deal? Pag nakasalubong ko, alam kong issue sa kanya pag tinawag ko siyang bro, sasabihin ko pa ba? O hindi na? Makipag-debate ba ako sa kanya habang nasa daan? Nagkasalubong kami. So, kaya hindi ko siya masagot ng diretso dahil sa mga circumstantial na mga bagay. Kasi pwede tayo mag-disagree doon sa ordination, sa office, pero ibang bagay na kung paano natin siya i-handle practically. Pastor. Yes, hindi siya masama. Okay na, Pastor. Nag-discuss. Okay na. Nag-discuss na. Ibang topic. Sige. Sige, other po. Si Ann Teres. Malayo kasi si Arte, kaya hindi sila nakapag-discuss eh. Pastor, about po sa favorite topic or yung preaching, dapat preaching the whole counsel of God. We know that dapat palaging i-preach yung gospel. Pero meron po bang danger if yung preaching is na palagi is basic presentation ng gospel tapos hindi natatap yung ibang counsel of God? Gumana nung uno po. Siguro yung sentiment natin doon ay kapag mapipreach lang yung gospel kapag evangelistic. May sense na ganon. In which dapat hindi. Kasi yung gospel ay applicable pa rin. Dahil yun yung paraan kung paano nagsasalita yung New Testament. Sa New Testament kasi kahit anong topic, gospel yung basis. Gospel yung motivation. Si Apostle Paul, ang topic niya, giving. Tapos gospel pa rin. Yung pinanggagalingan. So, lahat, gospel dapat. So, totoo na dapat ang favorite topic ng pastor ay gospel. Yun isang favorite. Kasi yun yung nag-elaborate sa whole counsel of God. Na kahit anong part ng whole counsel of God, may kinalaman doon yung gospel. At I agree na isa sa mahihirap ay ano yung relationship ng gospel sa lahat ng topics. Diyan papasok yung progress. Na dapat magkaroon ng progress kung paano nakikita yung bawat
whole counsel of God in light of the gospel. Siguro magkakaproblema kapag yung gospel sinasabi lang kapag evangelism na. Hindi ka manampalataya ka. Pero dapat yung gospel in relation din sa ibang mga topic. Follow up nun. Sige po, meron pa. Sige, let's pray. Time check ay 12:41. Ama namin, maraming salamat po sa time na nakapag-aral kami regarding sa pastoral office, maging sa mga susunod pa po na mga pag-aaral namin. Inihiling namin ang liwanag ng iyong salita para bigyan kami ng paglilinaw. At hinihiling namin na maging sa lahat ng ito ay makatulong sa amin, sa aming buhay bilang isang iglesia. Palusugin niyo kami at pasiglahin sa aming pagsasaluhan at palakasin para sa magiging pagsamba sa hapon. Salamat po sa pangalan ni Jesus, aming punong pastol. Amen.